Ang bukang liwayway ng isang bansa, pagpapakilala kay Emilio Aguinaldo. Si Emilio Aguinaldo, isang pangalang nakaukit sa puso ng bawat Pilipino. Siya ay simbolo ng katapangan, isang sagisag ng walang humpay na pagmamahal sa bayan. Isinilang sa mapagkumbabang bayan ng Cavite el Viejo, na ngayon ay Kawit, ang kwento ng buhay ni Aguinaldo ay kaakibat ng mismong kaluluwa ng Pilipinas. Sinagot niya ang tawag ng tadhana, at naging pinuno ng isang bansang nananabik sa kalayaan. Ang paglalakbay ni Aguinaldo, na puno ng tagumpay at pagsubok, ay sumasalamin sa di matitinag na espiritu ng mga Pilipino. Naaalala siya bilang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Isang titulong natamo sa pamamagitan ng walang sawang dedikasyon sa pakikipaglaban para sa kalayaan. Ang pamana ni Aguinaldo ay higit pa sa kanyang pagkapangulo. Ang kanyang mga aksyon ang nagpasiklab sa apoy ng revolusyon na nagbigay inspirasyon sa hindi mabilang na mga Pilipino na lumaban sa pang-aapi. Kinatawan niya ang walang humpay na paghahangad ng kalayaan, isang pagpapahalagang patuloy na nagbibigay kahulugan sa pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Ang kanyang kwento ay isang testamento sa kapangyarihan ng pagkakaisa, ang lakas na matatagpuan sa pagsasama-sama ng mga sakripisyo, at ang dinatitinag na paniniwala sa isang mas maliwanag na kinabukasan para sa Pilipinas. Pagising ng isang batang pinuno, mga kabataan ni Aguinaldo. Noong Marso 22, 189, isinilang si Emilio Aguinaldo sa isang mundong nasa bingit ng pagbabago. Ang Pilipinas, na nasa ilalim ng pamamahalang Espanya sa loob ng maraming siglo, ay kumukulo sa kaguluhan. Lumaki sa Cavite, nasaksihan ni Aguinaldo ang matinding di pagkapantay-pantay na dulot ng kolonyal na pamamahala. Ang kanyang pamilya, bagamat itinuturing na prinsipalya o lokal na aristokrasya, ay naunawaan ang kalagayan ng kanilang mga kababayan. Ang kamalayang ito ang nagpasiklab ng diwa ng panlipunang responsibilidad sa batang si Emilio. Ang edukasyon ni Aguinaldo, kapwa formal at informal, ang humubog sa kanyang pananaw sa mundo. Nag-aral siya sa Colegio de San Juan de Letran sa Maynila, kung saan nakatikim siya ng mas mataas na edukasyon. Gayunpaman, napilitan siyang bumalik sa Cavite bago matapos ang kanyang pag-aaral. Hindi nasiraan ng loob, nagpatuloy si Aguinaldo sa pag-aaral at nilubos ang sarili sa mga isinulat ng mga makabayang palaisip tulad ni Jose Rizal. Ang mga karanasang ito ang nagtanim sa kanya ng malalim na pagmamahal sa kanyang bayan at lumalaking kamalayan sa mga kawalang katarungan na kinakaharap ng kanyang mga kababayan. Ang mga binhi ng revolusyon ay nahasik. Ang tawag ng katipunan, pagsali ni Aguinaldo sa revolusyon. Ang taong 184 ay isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang katipunan, isang lihim na revolusyonaryong samahan, ay lumitaw mula sa dilim, determinadong ibagsak ang pamamahala ng Espanya. Si Aguinaldo, na ngayon ay isang respetadong pinuno ng komunidad, ay nakatanggap ng isang imbitasyon na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman, ang pagsali sa katipunan. Tinanggap niya ang panawagang ito, dahil kinilala niya ang agarang pangangailangan para sa pagbabago. Ang estratehikong talino at likas na kakayahan sa pamumuno ni Aguinaldo ay agad na sumikat. Umakyat siya sa mga ranggo ng katipunan at naging pinuno ng kabanata nito sa Cavite. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, pinalaya ng mga katipunero ng Cavite na armado ng katapangan at pinapatnubayan ng nag-aalab na pagnanais para sa kalayaan ang kanilang lalawigan mula sa kontrol ng Espanya. Ang mga tagumpay ni Aguinaldo na mabilis at mapagpasyahan ay nagpadala ng mga shockwave sa buong kapuluan na nagmarka sa kanya bilang isang mabigat na puwersa sa lumalagong revolusyon. Isang bansang nagdeklara ng kalayaan, ang pag-usbong ng Republika ng Pilipinas. Ang revolusyon ay umabot sa sukdulan noong 188. Noong Hunyo 12, sa kanyang tahanan sa Kawit, Cavite, gumawa si Aguinaldo ng isang makasaysayang deklarasyon, ang Proklamasyon ng Kalayaan ng Pilipinas. Ang matapang na hakbang na ito ay nagpadala ng isang malakas na mensahe sa mundo. Ang mga Pilipino ay hindi na handang magtiis sa mga tanikala ng kolonyalismo. Ang bagong tatag na Republika ng Pilipinas ay inihalal si Aguinaldo bilang pangulo nito. Namuno siya ng may di matitinag na determinasyon, nagtatag ng gobyerno, bumalangkas ng konstitusyon, at pinakilos ang bansa upang ipagtanggol ang kalayaang pinaghirapan. Sa kabila ng pagharap sa isang kaaway na may nakahihigit na firepower,
Matapang na lumaban si Aguinaldo at ang mga puwersang Pilipino na nagpapakita ng kanilang di natitinag na pangako sa layunin ng kalayaan. Nang tila malapit na ang tagumpay, isang bagong kalaban ang lumitaw sa abot-tanaw. Ang digmaang Espanyol-Amerikano ay natapos sa kasunduan sa Paris na nagbigay sa Pilipinas sa Estados Unidos. Si Aguinaldo at ang mga Pilipino ay nahaharap ngayon sa isang bagong kapangyarihang kolonyal na determinadong igiit ang pangingibabaw nito. Sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano, isang malungkot na kabanata sa patuloy na pakikibaka para sa tunay na kalayaan. Si Aguinaldo, na tumangging isuko ang pangarap ng isang malaya at soberanong Pilipinas, ay pinamunuan ang paglaban sa mga puwersang Amerikano. Naglunsad siya ng isang kampanyang gerilya, gamit ang kaalaman ng mga Pilipino sa lupain bilang kanilang kalamangan. Sa kabila ng kanilang mga magiting na pagsisikap, unti-unting pumihit ang alon laban sa kanila. Ang taong 1901 ay isang mahalagang punto sa digmaang Pilipino-Amerikano. Matapos ang mga taon ng walang humpay na pagtugis, nakuha ng mga puwersang Amerikano si Aguinaldo sa Palanan, Isabela. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding dagok sa kilusang paglaban at kalaunan ay humantong sa pagtatapos ng malawakang labanan. Sa kabila ng kanyang pagkabihag, hindi kailanman natinag ang pagmamahal ni Aguinaldo sa kanyang bayan. Formal siyang sumuko sa Estados Unidos at hinimok ang kanyang mga kapwa Pilipino na ibaba ang kanilang mga armas at yakapin ang kapayapaan. Ito ay isang mahirap na desisyon na bunga ng malalim na pagmamalasakit sa kapakanan ng kanyang mga kababayan. Kinilala ni Aguinaldo na ang landas patungo sa tunay na kalayaan ay nakasalalay sa pagkakaisa at madiskarteng pagkilos, hindi sa patuloy na pagdanak ng dugo. Nang matapos ang digmaan, bumalik si Aguinaldo sa pribadong buhay, ngunit hindi kailanman nabawasan ang kanyang pangako sa Pilipinas. Siya ay naging tinig para sa mga walang tinig, nagtaguyod para sa kapakanan ng mga veterano at itinaguyod ang edukasyon bilang isang pundasyon ng pambansang pag-unlad. Nanatili si Aguinaldo na isang respetadong tao. Ang kanyang payo ay hinanap ng mga pinuno at mamamayan. Nasaksihan niya ang pagdaan ng Pilipinas sa iba't ibang yugto, mula sa pamamahala ng mga Amerikano hanggang sa wakas ay nakamit ang kalayaan noong 1946. Sa mga magulong panahong ito, ang tinig ni Aguinaldo ay nanatiling matatag, isang panawagan para sa pagkakaisa, pagtitiyaga, at di natitinag na pagmamahal sa bayan. Pumanaw si Emilio Aguinaldo noong Pebrero 6, 1964 sa edad na 74. Ang kanyang pagpanaw ay nagtapos sa isang panahon, ngunit ang kanyang pamana ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Ngayon, ang mga kontribusyon ni Aguinaldo ay inaalala ng may paggalang at pasasalamat. Ang kanyang katapangan sa harap ng kahirapan, ang kanyang dinatitinag na pangako sa kalayaan ng Pilipinas, at ang kanyang dedikasyon sa ikabubuti ng kanyang mga kababayan ay nagsisilbing tanglaw para sa mga susunod na henerasyon. Ang kwento ng kanyang buhay ay nagpapaalala sa atin na kahit sa pinakamadilim na panahon, ang apoy ng pag-asa na pinapatnubayan ng pagmamahal sa sariling bansa ay hindi kailanman mapapatay. Ang paglalakbay ni Emilio Aguinaldo mula sa isang binata sa Cavite hanggang sa unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay isang testamento sa di matitinag na espiritu ng mga Pilipino. Ang kanyang walang humpay na paghahangad ng kalayaan, ang kanyang katapangan sa harap ng kahirapan, at ang kanyang dedikasyon sa kanyang mga kababayan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Habang nilalakbay natin ang mga komplikasyon ng ika-21 siglo, alalahanin natin ang mga aral na natutunan mula sa buhay ni Aguinaldo, ang kapangyarihan ng pagkakaisa, ang dinatitinag na paniniwala sa kalayaan, at ang malalim na responsibilidad na ating lahat ay mayroon sa paghubog ng isang mas maliwanag na kinabukasan para sa Pilipinas. Ang pamana ni Aguinaldo ay hindi lamang isang kabanata sa ating mga aklat ng kasaysayan. Ito ay isang buhay na testamento sa walang hanggang espiritu ng bayanihan na magpakailanman ay nakaukit sa puso ng bawat Pilipino.